Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Ayan, welcome dito sa Microtech natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, meron tayong isang kapitbahay natin na IT na nagtatanong. Ano nga ba ang katanungan nun? Ayan, so ito po yung katanungan niya. Ayan, paano po ba gawin sa Microtech yung ang nalilimit lang internet access? Kasi sa Microtech, QoList ako naglilimit ng bandwidth. Pero, ang nangyayari, pati local traffic daw nililimit. For example, naglimit ako ng 30 Mbps na download, nililimit siya sa internet, pati rin daw sa file transfer, nalilimit din daw. Okay, sa network drive. Okay, so ganito po yun mga kapitbahay. Okay, dito kasi sa Microtech mga kapitbahay, marami kasing way, maraming paraan kung paano to i-config. Okay, so dahil dyan sa problema ni sir, nalilimit daw pati yung kanyang local network transfer. Like for example, magta-transfer siya ng file, siguro nalilimit lang sa 30 Mbps. Ito kasi yan, may scenario kasi ni. Depende kasi, kunyari ikaw may office ka, tapos may office network ka. So, lahat ng devices mo, lahat ng IP devices mo, or lahat ng PC mo is nakakonect sa network mo through DHCP or through local network, which is dito, gamit dito, naka DHCP server, tapos yung DHCP server niyan, binibigyan na lahat ng IP yung mga client mo. Advisable po yun, no? Gamit ang queues. Ang queues, naka-design po talaga yan for traffic management. Parang ano siya nakadiretso na po yan Nakadiretso na siya na, kasi ang nililimit kasi natin, pag ginamitan natin ng queue na to is lang yung traffic na from PC palabas sa router. So, kapag nag-transfer ka kasi ng file, like for example, may file server ka, tapos yung PC na to, magkukuha ka ng file dun sa file server. So, ang traffic yun, from file server to PC to switch to PC mo. Hindi na yan dumadaan sa router. Alright? So, kapag nag-limit ka through queue, ang nililimit mo lang is internet bandwidth. So, nagtataka ako doon sa kapitbahay natin na isa na bakit pati ang local bandwidth niya is nalilimit. Okay, siguro may mali lang po yun. Siguro may misconfiguration ka lang. At saka, mayroong special configuration. Kunyari, naka-ISP business ka. So, kapag naka-ISP business ka, so, ang gagawin mo dyan is naka-PPPoA connection ka. Okay? So, kapag naka-PPPoA connection ka, kapag nag-configure ka ng isang router ng isang mong client, automatic, nasa one side po yun. Okay? Siguro, ang scenario niya is, kunyari, ako, meron akong nag-subscribe ako sa'yo, tapos binigyan mo ako ng router, sinatapan mo ako ng PPPoA connection. So, automatic, siguro, kunyari, sa network mo, may kukunin ako na files galing sa local network mo, ida-download ko dun sa side ko, which is naka-PPPoA connection ako, automatic, one traffic po ang mababasa nun. So, automatic, kapag yung PPPoA connection, yung IP na nakukuha ng PC or ng router na yon is ililimit mo yung bandwidth dito sa queues, automatic, malilimit talaga yon. Kasi, acting as ano siya sana naintindihan mo, di ba? Acting as one connection na siya. From, sa bahay ko, kukuha ako ng file dun sa bahay mo, which is yun yung local network mo, pero ang nangyayari is, naka-PPPoA connection ako. So, configure yung PPPoA profile ko doon sa one side ng router na binigay mo sa akin. So, automatic, kapag nag-download ako, acting as one connection na po yun. So, internet traffic dadaan. Okay? Pero kunyari, may office ka, tapos naka-local network ka. So, ginagamitan mo lang siya ng, tag nito, DHCP server. Lahat ng connection mo is si DHCP server ang nagbibigay ng IP. So, eto, effective po to. Si queues na to. So, dyan po yan. Okay? Kung gusto mo na mangyari na mawawala ang limit from your bandwidth, local network, papunta doon sa internet lang, dito ka sa Q3. Ayan, dito ka mag-configure sa Q3. Ayan, dito sa Microtech natin na sample na to, meron akong naka-configure na dito. Ayan, sa Q3. Kailangan mo kasing i-mark yung connection, i-mark yung packet. Parang ano yan parang be-specific ka. Parang, o sige, ganito yun. Lahat ng daanan, lalagyan ko ng gwardiya. Parang ganito yun lalagyan ko ng gwardiya. So, etong gwardiya na to, kapag may dumaan na papunta sa US, so, papunta ka sa US, hindi kita ililimit, doon ka, dito ka daan. Parang ganun. Medyo mahirap i-explain, no? Pero, yun kasi yun
Kapag naka-PPPoE ka, acting as a one connection na po yun. So, malilimit ka talaga kasi ililimit ko yung IP mo eh. Pero kunyari, local network, naka-DHCP server, sa buong network mo, hindi effective po tong queue na to. Malilimit talaga. Kunyari, itong PC ko, ayan, itong PC ko dito sa sample queue, nakalimit po tong PC ko na to, ayan, kung inyong papansin, ayan o, nakalimit po yan, 10 MB lang ang pwede makuha. So, nag-create ako ng total bandwidth na paghati-hatian ng lahat ng mga PC na to. So, itong wipe PC na to, naka-priority yan. So, ibig sabihin dyan is 20 MB. Kapag lahat to, maubos nila ang bandwidth na to, or maubos na yung bandwidth, kunwari, marami na ako dyan. So, ipa-priority pa rin niya to. Kung kailangan niya gumamit ng 20, ipa-priority pa rin niya kasi naka-priority yung number niya. Okay? So, ganun yan. Yan. Itong internet traffic, kunwari, PC ko, magda-download ako ng file from internet. So, sa router yun dadaan. Pero kunyari, magda-download ako ng file from file server. So, ang mangyayari dyan is, from PC ko, dadaan sa switch, papunta sa file server. Hindi na siya dadaan sa router, which is, hindi na siya gagamit ng forward. Okay? Through internet. Okay? So, para matest natin, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, bago yan natin i-test, ang ituturo ko muna is, ano nga ba ang dapat niyang gawin? So, ang gagawin mo is, pupunta ka sa queue. Sa Q3. Ayan. Dito ka mag-create ng queue. Pero, may special configuration yan. Okay, so ang gagawin mo is, pupunta ka muna dito sa, mag-create ka muna dito sa firewall rule. Siyempre, kailangan mo ng firewall rule. Ayan, firewall rule. Tapos, mag-create ka ng address list. Ayan, meron na ako niyan eh. Magka-create ka ng address list, pwede ka rin naman hindi mag-create ng address list, pwede ka rin naman, ito kasi sa akin na to is, lahat ng magko-connect dun sa guest wifi ko, which is yung PPPoE ko something, lahat ng magko-connect dito sa PPPoE ko, lahat ng IP na makakakuha, ililimit niya. Kaya nilagyan ko ng IP address list. Pwede mo rin naman siya gagawan mo lang siya ng individual. Hindi ka na kailangan mag-address list. Okay? So, dito kasi yan. So, nag-create ako ng address list para isahan lang. Tapos, after mo mag-create ng address list, punta ka dito sa Mangle rule. Ayan. So, dito sa Mangle rule, create ka lang ng rule na ganito. Ayan. So, ibig sabihin nito, lahat ng connection na manggagaling dun sa PPPoE or doon sa IP pool na yon, which is dito, sa IP pool na to, ng PPPoE pool ko, ayan, PPPoE pool, lahat ng connection na manggaling dyan, palabas is action is ima-mark connection niya. Ayan. So, ima-mark connection niya, marami option yan eh. Ima-mark connection niya, parang kakalabitin ka niya, parang hindi ko alam ano yung pinaka-explanation niya. Basta i-mark connection niya, tapos lagyan mo ng mark connection yan, pangalan, para makita. Tapos, okay mo. So, after mo magkaroon ng ima-mark rule mo siya, so, create ka ng dalawa. Create ka ng ima-mark packet mo siya, which is upload at saka download. Which is, parang be specific kasi yun eh. So, create ka ng isa. General, so, siyempre, from internet forward. Okay? So, eto kasi yan, destination address. Ayan, destination address, ibig sabihin, yung destination, ano po yan, download, destination, papunta sa Google. So, kung may kukunin sa Google, destination, download po yun. So, iselect mo lang yan. Ayan. Diba, nakaselect dyan is PPPoE list. Pwede mong hindi iselect yan. Pwede mong ilagay rito is destination address mismo. Kung hindi ka na mag-create ng address list, pwede kang maglagay dyan individual. Dahil nga sa akin, gumawa ako ng destination address list. So, ito yung kinreate ko. Ayan, nasa sa inyo po yan. Napakadami kasing way kung paano mo siya i-configure. So, create ka para sa upload ng packet. So, yung connection mark mo is all connection, which is ito yun. Yan. All connection. Tapos sa action, ilalagay mo is ima-mark mo yung packet mismo. So, PPoE upload packet. Ayan. So, ito yun. So, lagyan mo ng pangalan. Okay? Okay mo lang. Tapos, pangalawa, doon naman sa download. Ay, sa upload. Ay, sa download. Baliktad pala. Ito pala yung download. Ayan. Upload pala yung kanina. So, same process lang din, no? Source destination, upload.
download yan. Source. Ay, upload pala yan, upload. Ayan. Ay, ba't mali? O, tama. Upload pala. Kapag sinabi mong, wait. Pag sinabi mo yung destination, ba't mali? Mali ito. Destination, upload, tama, upload. Yung isa, yung source, download. Okay? Yung source. Yan. Ito yun. Same process lang. Create ka lang ng ganyan. Yan. Tapos action. Tapos, okay. So, kapag nag-create ka ng dalawa na to, automatic, punta ka na dito sa queues. Doon mo sa i-configure. Okay? So, kapag pumunta ka dito sa Q3, create ka ng total bandwidth mo is, kumari, 30 MB, paghati-hatian nila. So, global, yan, create ka lang ng ganyan, pangkalahatan po muna yan, wala ka nang gagalawin, name lang, at saka, max limit. Okay? Apply mo lang. Tapos, gagawa ka ng upload at saka download ulit. Okay? So, pangalawa, ayan, create ka ng queue, tapos PPP download, tapos yung parent, ito yon, total queue. Yan, ito yon. Ayan, tapos yung packet mark, yan yung kinreate mo kanina dun sa Mangle. So, iselect mo lang yan, lalabas po yan dyan, ayan o. Select mo lang, download, tapos yung max limit mo is kunyari 30, di ba? Para hindi ma-congest, yun mo lang 25. Okay? So, ganun lang. Tapos, okay mo. Same process lang din. Ayan. So, wala lang kasi akong client na PPOA na pwede kong i-test kasi punta ka pa sa bahay nila. So, ganito lang. Gayahin na lang po nyo to. Tapos, pangalawa, create ka naman ng upload queue para yun yung gagamitin ng mga client. Okay? So, 25 MB. Ayan. Total queue. Tapos, dito, upload naman. Yan yung kinreate mo dito kanina sa firewall rules. Ito yun. Yung Mangle. Ayan. Ayan. Ayan o. Okay? Ayan. So, iselect mo lang siya dyan. Tapos, apply. Okay? Maraming tutorial na ito sa YouTube, no? Pwede nyo panoorin kapag hindi nyo ako naintindihan or mag-comment down below para ma-explain ko sa inyo. Okay? Ayan. Kung nyo mapapansin, di ba? Ganyan lang gagawin nyo. Hindi siya mag-e-effect kapag sa simple queue lang. Kasi, kaya nga sinabi natin simple queue lang eh. So, yung simple queue kasi, direct to the point. Once na nag-create ka dyan, nilagay mo yung IP address ng PC mo, kumari ganito, yung target, automatic yan, advanced, priority lang, matic yan. Kapag nilagay mo siya dyan, automatic malilimit. Kung yung mapapansin, ayan no, my gaming PC. So, ito yon 10 MB lang, di ba? Ayan, kung yung mapapansin, kapag nag-fast.com ka, di ba? Yan lang, di ba? So, nalilimit po siya. Pero, mayroon ako ditong para maipakita ko na tunay, no? Na gumagana. Nalilimit yung internet speed niya, di ba? Ayan, tingnan mo, upload. Di ba? Okay, so, ang gagawin ko is, i-disable muna natin to. Itong, kanyang mapapansin, may kulay-kulay kasi yan, green. Yan, nagiging green siya kapag hindi siya congested. Kapag nag-yellow siya, ibig sabihin parang 70% or 80%. Kapag nag-red siya, ibig sabihin congested siya. Nakukuha niya lahat yung 10 MB. So, dyan mo rin malalaman. Yung papansin, kapag nag-fast.com ako, fast.com, ayan, di ba? Ayan o. Tingnan mo. Magpupula po yan. Ayan o. Di ba? Nagbabago yung kulay. Okay? So, ganun lang po yun. Okay? Ayan. I-disable natin to. Disable. Ayan. Kaya yung pupansin, kapag nag-speed test ka, so, ang nakalaan dito is, ayan, yung total bandwidth is 250 MB. So, ang internet ko dito sa bahay is around up to 300 Mbps. So, nilagyan ko siya ng total na 250 MB para hindi mag-congest. Okay? So, kapag nag-speed test ka, umaabot yan ng 250. Ayan. 270. Ayan. Pumapalo po siya. Okay? Uy, pumapalo ng 300. Diba? Ay, wait lang. Mali ata yung na ano ko O, tama. Yan.
Total bandwidth, 250. Yan. Okay? So, kapag in-enable ko yan, kapag nag-speed test ka, ayan, tingnan mo na, hindi ba? Pero, hindi nalilimit yung local network ko niyan. Kung nyo papansin, meron akong server dito, local server na pang test. Ayan, 172.16. Ito yung pinaka-local server ko, which is ito. Ayan, kung nyo papansin, di ba nakalimit 10 MB lang? Ayan, kapag nag-speed test ka, ayan, kung nyo papansin. O, di ba? 10 MB lang. So, dito, ito-test natin tong local server speed test ko na to. Ayan, kung nyo papansin. Ayan o. Di ba? Dapat ang makukuha ko lang dyan 10 MB. Pero bakit tingnan mo? 800 something. Ayan. Yung local server ko na to is nakalagay ito doon sa pinaka-network ko. Ayan. Yung upload niya is 900. Pero, kapag nag-speed test ka rito sa internet, limited po siya. Ayan o. 10 MB lang po siya. Tapos naka-enable po rito sa sample queue. Ayan. Okay. Marami kasing way. So, kapag naka-PPPoE server ka, kasi naka-ISP business ka, dito ka sa Q3. Tapos, create ka ng Mangle rule. Dito sa firewall rules, yun kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan mo i-mark yung connection para maging specific kung ano lang yung ililimit niya. Okay? Alright? Alright. So, ayan. Kung nyo papansin, 9 MB lang. Pero pagdating dito sa local speed test ko is kung nyo papansin, diba? Speed test natin. Diba? Ayan. Hindi nalilimit yung local network ko. Alright. So, ayan. Maraming salamat. Sana may natutunan na naman kayo for today's vlog. Ayan. Ganun lang po ang gagawin nyo, no? So, eto si Q, si sample Q is napakaganda nito gamitin kapag gagamitin mo siya limit yung bandwidth mo dito sa network mo. Okay? So, maraming nagsasabi na si Microtech kasi napakaganda talaga ng features niya. Kailangan mo lang talaga aralin, no? Ayan. So, ganun lang gagawin mo mga kapitbahay. Ayan. Kapag naka-PPPoE ka, so gagamit ka ng Q3 para pwede mong i-mark ang connection from your client papunta dito. Ayan. So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan na kayo for today's vlog. Maraming salamat. Peace and thank you so much.